Isinampahan ng reklamo ng Ombudsman na maginang sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kaugnayan sa hindi umano pagtupad ng solar company ni Leviste sa mga obligasyon nito sa gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, ano reklamong sinampa laban kina Legarda at Leviste? Chigi, reklamong plunder at graft ang isinampa ng Office of the Ombudsman laban kina Senador Loren Legarda maging sa anak nito na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa Ombudsman ay bigo umano ang solar energy network ni Leviste na maipatayo ang solar project alinsunod sa prangkisa nito. Nagkakahalaga raw ng 10 bilyong piso ang proyektong hindi naibigay ng kumpanya ni Leviste. Lumalabas din daw na may sabwatan umano sina Legarda, Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi para makuha ang solar energy network ni Leviste ng maraming kontrata sa gobyerno. Dahil dito, nagkaroon daw ng monopolyo o ng kontrol ni si Leviste sa mga solar energy project sa bansa. Ginamit din daw ni Legarda ang posisyon niya sa gobyerno para mabigyan ng proyekto sa gobyerno ang anak na si Leviste. Si Leviste ang nagtatag na at may kontrol ng Solar para sa Bayan Corporation na binigyan ng 25 taon na prangkisa, pero iginiot na noon ni Leviste na matagal nang tumigil sa operasyon ang SPSB. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Itong solar na to na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na kuryente lang tayo, ika nga. At Arles, anong sagot ni Ombudsman Rimulya sa mga nagsasabing pamumulitika itong nangyaring ito? Jiggy, itinanggihan agad-agad ni Ombudsman Boying Rimulya at sinabi na Nobyembre pa lamang noong nakaraang taon, 2025, ay sinimulan na nila na tignan nga ito at itong January 2026 ay nangyari na nga yung masusi nila na pag-imbestiga dito at bukod dyan, ngayon ay nasa preliminary investigation na ang mga reklamo laban doon sa mag-ina. Binibigyan din ng tsansa na makatugon ang dalawa sa mga alegasyon laban sa kanila at kapag ito ay nakitaan ng probable cause, saka pa lamang isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Rimulya. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nagsuffer tayo sa ginawa nila. At may sagot na ba yung mag-inang Legarda Leviste? Jiggy, bago tayo umere ay nakita natin na tila may press conference nga itong si Representative Leandro Leviste, pero hindi pa natin natututukan kung ano nga ba yung kanya naging tugon dito habang hinihintay pa natin ang tugon ni Senator Loren Legarda. Pero noong Enero pa lamang nitong taon ay sinabi na ni Leviste na nakapagpatatag ang kumpanya niya ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa. Inamin din ni Leviste noon na hindi nakapagtayo ang ilan niyang kumpanya ng solar energy infrastructure pero sinisi niya rito ang gobyerno. Ginigipit din daw ang ibang namumuhunan ng mga opisyal dahil dito ay napilitan daw silang kanselahin ang sariling mga proyekto. Jiggy. At Arles, may iba pa bang hinahabol ng mga babatas ngayon ng Ombudsman? Jiggy, meron at kanina ay nakumpirma na sasampahan na ng Office of the Ombudsman ng 20 counts ng reklamong malversation si CWS Party List Representative Edwin Garjola. Kaugnay ito ng pagiging umano'y kontraktor o kontratista na kongresista. Malinaw daw na conflict of interest ito ayon kay Rimulya. Nadiskubre raw ng Office of the Ombudsman na nagsabwatan sina Garjola at mga opisyal ng DPWH, ilang mga kontratista at COA officers para ilihis ang pondo ng gobyerno para nga sa flood control projects ng pamahalaan at nagkakahalaga raw yan ng 879 billion pesos na naitransfer umano sa mga kumpanyang iniuugnay kay Garjola. Wala pang tugon sa ngayon si Garjola. Jiggy. Yan ang ulat ni Arles de los Santos live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.